Good day mga brother. Kakatapos ko lang nag-jogging. So ito ho ay nandito lang ho ako sa park. Dito lang sa likod namin. Pero medyo malamig na. Kasi may hood pa ako. Ano? By the way, ayos ko lang po sana i-share sa inyo. Ako po ay cross country. Galing po ako ng Taiwan. So ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo kung paano ako nag-apply from Taiwan to Canada. Pero mas maigi ko sana na panoorin nyo yung mas nauna dito na video para mas maganda. So, ganito ho ang proseso ng aking pag-apply. Ako ho ay matagal nang nakatambay dyan sa job bank. 2022 pa, year 2022. So that time, medyo sagsagan pa lang may mga COVID pa nung araw. So, wala kasi akong madalas na overtime noon, kaya ang nangyayari, nag-search ako ng mga video or mga guideline para makapunta rito sa Canada that time. So parang ginawa ko lang na hobby lang. Tapos yun, nakikita ko si Ate Menchie sa Philcan Life. So i-subscribe niyo yun. Siya po siyang citizen dito sa Ontario, pero malayo siya rito sa amin. So pinanood ko lahat ng mga videos niya noon para paano mag-apply. Kasi that time, nasakto naman na nag-upload siya ng mga videos na paano gumawa ng resume, paano gumawa ng mag-send ng resume sa Canada na ganitong oras, mga ganun. So yun, gumawa na ako. So that time, welder talaga ako doon sa Taiwan. So may mga kasamang fitting. So nung ako ay naghahanap ng employer, so sinabi niya doon sa video na niya na doon ka sa job bank maghanap, gano'n. So nagpunta ako doon sa job bank, naghanap ako doon. Dami ko nahanap. Ngayon, ito lang yung nahanap ko. Way back 2023 na, halos isang taon ako nagsisend mga kababayan. No? Way back 2023 na. So ito yung nahanap ko. Ngayon, may interview, and then sige, sabi nila, bigyan mo yung reference letter mo tsaka COE mo at tatawagan namin, titignan muna namin kung talagang diyan nagtatrabaho, etc. Alam mo yung confirmation lang. So yun, nung nag-request ako sa aking broker dyan sa Taiwan, sabi niya, ba't ang gagamitin mo? Saan mo gagamitin to? Magkakanada ka? Sabi na. Hindi, sabi ko, dahilan ako, sabi ko, kukuha kasi ako ng kotse sa Pilipinas kasi malapit na ako umuwi, sabi ko gano'n. So binigyan niya ako. Ngayon ang binigay lang, certificate of employment lang. So that time, pinasa ko yung certificate, hindi ko alam na napakahalaga pala yung certificate of employment at saka reference letter, magkasama dapat talaga yun. So gano'n ho dapat ang i-request nyo sa employer ninyo, magkasama yung dalawang yun. Reference letter. O kaya that time, hindi ko pa alam na po pwede palang gumawa ng reference letter. So sabi ko, alam mo yun, parang na-stress ako. Sabi ko, kung hindi talaga para sa akin ng Canada, hindi ko na pupost. So sinend ko yung COE ko. Ang nangyari, sabi nung consultant dito, nag-reply naman. Sabi niya, kailangan namin yung reference letter. Ganoon. Sabi ko, hindi na ako binigyan ng ano ko kasi natatakot sila ibigay yung information nila. So sabi ko, pagka hindi na process yung papel ko, okay lang, sabi ko. Baka sa susunod na lang na application, sabi ko gano'n. Sabi nung consultant dito, sabi niya, sinayang mo yung pagkakataon na ganito, baka punta ka rito sa Canada kasi kailangan namin talaga ng welder. Sabi ko, okay lang ho, sabi ko gano'n. Pero talaga that time, naghinayang na ako. So, siyempre, dinibdib ko yan kasi talagang hindi ako binigyan ng employer ko ng reference letter eh. Nag-request talaga ako sa kanya. Yung pala, kakanood ko ng YouTube, pwede pa lang gumawa ng reference letter. So dapat pala, gumawa din kayo ng reference letter, no? Pwede kayong gumawa ng reference letter, and then papirma nyo na lang. So kausapin nyo na lang yung employer ninyo, yung visor ninyo, na ganito, ganyan. Pwede pala yun. So, just to make the story short, hindi ako na-process. So that time, nakita ko na yung mga ibang employer nag-hire dito, kaso medyo mababa yung bigay. Mga nasa 22, 20, 23, mga ganun lang. So hindi ko naman nilalang yun, pero gusto ko talaga yung medyo ayos na sahod naman kahit
malaki yung tax, malaki pa rin yung matitira. So that time, nakita ko na naman tong company ho namin na nag-hire na naman. So nag-send ulit ako April 2024, so yeah. So nag-send ako, naghintay pa rin ako ng mga email reply ng mga response ng mga nagsisendan ko. Ngayon July, nag-email ulit ito, nag-send sa akin ng confirmation na na-receive niya yung email ko sa kanila. Tapos sabi niya, ready ka ba sa interview? Sabi niya gano'n. Yes sir, sabi kong gano'n. E di nung mga nag-set na siya ng interview, October, ang tagal niya. Pero yung pinag-send ko, April, May, June, July 3 months pa nila nabasa yung resume ko. Tapos October pa yung interview. So ganoon lang nangyari. Doon ho nakuha ko kami kasi marami ho din kaming mga Pinoy na nakuha. Halos 4 kami na Pinoy. Yung isa nang galing ho ng Europe. So that time rinasis na yung may sinend sila sa amin na PDF na form. So ang ginawa ko, pinill out ko lahat yun, nag-fill up kami hanggang sa ulit lang mga brother, no? Hanggang sa dumating yung time na hanapan na naman kami ng reference letter. So that time, ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng reference letter. So saglit lang, umuulan mga brother. Ako yung mag-ano muna, sisilong, saglit lang. So ayun nga, no, continuation lang. So nung pinasa ko na ho yung mga reference letter, yun po ang importante kasi reference letter tsaka certificate of employment. That time nung pinasa ko na, ano yung ginawa ko? Nag-gather na ho agad ako ng mga requirements ko, katulad nga ho ng police clearance, katulad nga ng mga certificate ko na naiwan ko sa Pilipinas, mga high school diploma. So medyo matagal, ang dami yung mga proseso, no. Inabot ako ng hanggang December nang makompleto ko lahat yung aking mga requirements. December. So that time, pagpasa ng consultant dun sa immigration, mga a week lang. Saglit lang. So linggo lang yung pagitan, no. Naka-receive na ako ng mga immigration form na kailangan ko na daw magpa-medical at magpa-biometric. So magkasabay na sinend sa akin yon, pero ang ginawa ko, since nasa Taiwan ako that time, nagpa-medical ako sa Taiwan Adventist Hospital dyan sa Taipei, malapit sa 101. So open ho sila kahit linggo. Nagpa-appointment lang ako doon. Pwede rin pala mag-walk-in that time. Pwede rin pala mag-walk-in. Pero ang ginawa ko, nagpa-appointment ako para hindi na ako mag-sign up pa doon. Magpifill up pa ng form. So, rekta na ho yun. So, kung kayo ho ay nandiyan sa Taiwan, kung pagdating nyo ho doon sa Taiwan Adventist, dire-diretso lang ho kayo doon hanggang doon sa likod. Dadaan pa kayo ng hallway. Lalagpasan nyo po yung lobby, dire-diretso lang ho kayo sa likod. Doon sa pinakalikod. Meron palang opisina doon sa likod. Akala ko nga naligaw ako that time. So ayun, nung nagpa-medical ako ng linggo, and then kinabukas na pumasok ako sa trabaho. And then nagpaalam ulit ako ng Friday ng umaga na ako'y pumunta ng Taipei, kako lang, pero hindi ko pa sinabi na nag-a-apply ako that time. So ayun nga, nagpa-appointment ako that time. So Friday, pumunta na ulit ako doon sa ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko, sa BFS sa Taipei. So doon nga, nung nakapag-biometric na ako, naka-receive na ako ng mga form, ang daming form. So kailangan ho, kasi mayroon ko kayong laptop. Mas maganda kung may laptop kayo para ho kayo lahat ay mas madaling makapag-fill up ng form.
Tapos i-check nyo doon sa ibon machine ng Taiwan kung merong laman. Kasi minsan pag bumabalik ko rito yung form ninyo, wala pong laman na nawawala ho yung barcode. So ibig sabihin, hindi ho nabasa yung form. So maganda ho kung meron kayong laptop, tapos i-check nyo din yung PDF doon sa ibon machine sa 7-Eleven. So ganun ho ang ginawa ko. I-check nyo ho lahat maigi kasi mas maganda ho na pagbalik ho rito, ma-check agad nung consultant ng employer, na kinuha ng employer. Tapos pagka wala na hong missing doon, saka palang isi-send yun. Hindi lahat pagka-send mo, isi-send agad lahat, isi-send din agad yun. Hindi. Titignan mo muna nila kung may mga missing letters, missing etc. So that time, January, mga second week ng January, naka-receive na ako ng passport request. So na-approve na ho yung work permit ko. So nagpa-passport request na sila. So that time, hindi mo na ako punta ng BFS para ibigay yung passport ko para tatatakan na sana. Ang ginawa ko kasi yung anak ko, kailangan ko munang makita at syempre pabinyag ako ng anak ko. So that time, na-delay yung flight ko namin, imbis na mas maaga pa sana, mga February siguro, that time pa-flight na siguro kami. Pero ang problema, ako yung nang delay. Lahat sila nakapag-stamp na, may BC stamp na sila or permit. Ako na lang wala. So that time, ang ginawa ko talaga is nagpunta ako ng Pilipinas para magpabinyag doon sa anak ko. So ganun. Hanggang bumalik ako, pagbalik ko ng Taiwan, ayun na, diretso na agad ako sa BFS Global sa Taipei. At doon na, binigay ko na yung passport ko. Tapos kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho, yung alam mo yung walang nangyari. Na ganoon nga, nagka-apply ako. So that time, nung mga isang linggo lang, basta every week, meron update. Mga isang linggo lang, ayun, binigay ulit sinabi ulit yung passport ko na meron na akong tatak. So that time, tuwan-tuwa na ako. So nung pumunta ako ng Taipei, wala pala, hindi pala nila sinabi na meron ng tatak. Sinabi lang nila, bumalik na yung passport mo. So, ang nangyari, pumunta ako ng Taipei. Pumunta ulit ako doon. Mag-iiwan pala kayo ng isang ID sa taas, sa baba, sa main floor. Ang mas maganda ibigay nyo, yung health card ninyo kasi yung ARC, kailangan nyo sa taas. So, ganun lang. So, that time, pumunta na ako doon sa taas. So, ayun, bumaba ako. Hindi ko muna siya inopen. Nung nandun ako sa baba, malapit sa motor ko, inopen ko siya. Unti-unti ko siya kasi, alam mo yun, parang surprise lang. Kung meron bang tatak, kasi pagdating mo doon, hindi nila sasabihin kung meron bang tatak o wala. O denied ka ba. So, ganun. Nung tinignan ko, talagang pintada ba? Parang baraha. So, ginanong-ganong ko pa, bawat isang page. Ba't wala? Sabi ko, ba't wala pa? Sabi ko gano'n. Parang, alam mo yun, nanghinayang ako. Pero nung pinagbuklat ko ng binuklat hanggang sa huli, nandun pala sa mga last 3 page, nandun. So, tuwan-tuwa ako, talon ako ng talon. So, that time, yun na. February yun eh. February. So, nung nakita ko na may stamp, meron na akong nakalagay din sa passport ko. Kinabukasan, hindi kinabukasan, Lunes, nagsabi na ako na ganito, ma'am. Sabi ko, sir, ako'y nag-apply ng Canada, aalis na ako kasi meron na akong visa, sabi ko gano'n, working visa, sabi ko gano'n. So, yun, sabi nila, alam mo yun, parang nanghinayang din sila. Pupunta ka na doon, sabi nga. Tapos sabi nung tumawag sa akin yung broker namin na, ba't siya aalis? Ang ganda ng trabaho. Sabi ko, hindi, kailangan ko kasi ng extra income. Mas malaking, sabi ko, mas malaking sahod. So, nagpaalam naman ako. Noong that time, nag-aantay na ako ng mga ilang linggo. Akala namin, makakaalis na agad. Hindi pa pala. Hinahanapan pala kami ng bahay ngayon. Katulad yan, yung bahay na yan na tinitirahan namin. Ayan, yun ang bahay na yan. Yan. Mahirap din pala maghanap that time ng bahay rito kasi ilang kaming titira.
Isa, dalawa, tatlo, tas apat. Apat kami mga Pinoy. Tapos doon sa basement, ibang lahi din, mga Jamaican. So, ayun nga, medyo naano kami that time. Na-overwhelmed kami nung dumating kami rito. So, to make the story short, medyo natagalan kami sa pag-aantay ng plane ticket kasi inaabot kami ng hanggang April nagantay. So, April, doon pa lang sinabi sa amin na ganito yung flight nyo. Sabi ganun, April. Tapos, May pala yung flight namin. May 8 yung flight namin. So, ayun nga. Siguro kung di ako umuwi na Pilipinas, baka mas maaga pa kami nandito. So, yun nga ang problema ko kasi medyo yung tatak yung working permit ko ay ano lang, 1 year and 8 months lang. So, sayang yung 4 na buwan para sa akin. Pero okay na rin yun. At least meron akong experience dito sa Canada na at least kahit paano kung ako man ay lilipat ng ibang bansa, at least meron ako may papakita na experience dito sa Canada. So, ayun lang, mga kababayan, no? Pagdating ho namin dito, sinalubong kami ng medyo malamig pa that time. Kahit May na yun, ha? Kahit May na yun, mga 5 degrees, 3 degrees, mga ganun, positive 3, mga ganun, yung weather dito that time. So, ayun lang. Ayun lang yung duration ho namin. Nag-send ako ng resume, April, July, nag-reply sila. And then, sinabi nila sa akin na ganitong araw, October yung processing, October, ipasa na ako ng mga requirements, lahat ng requirements, lahat, birth certificate, kailangan ho yun. Lahat ng stuff ng passport mo, lahat na yun, pati old, pina-scan ko lahat yun, old and new passport, pina-scan ko lahat yun. Pati mga police clearance sa Taiwan. So, police clearance sa Taiwan, nandyan ho pumunta kayo sa npa.gov.tw sa Google Chrome. Doon nyo makikita yung mga application, ay kung saan nyo makikita yung form, kung saan kayo fill out ng form para ho doon sa police clearance ninyo. Mas maganda ho kung Merkulis kayo pumunta pagka-pick up ng police clearance nyo kasi open sila hanggang alas 8 ng gabi sa Taiwan. Mostly, lalo na doon sa Taoyuan, doon ako kumuha. So, ayun nga. So, that time, sandali lang talaga. Ang processing pala ng papel mo ay hindi basta-basta natanggap ka, doon na magpo-process, hindi pa pala. Magpo-process lang yung papel mo. Pagka kompleto na yung requirements mo, katulad sa akin, December, na kompleto ko na, doon pa lang magpo-process. So, ang bilis lang talaga. Basta kompleto na yung papel mo. Wala kang mga issues sa mga documents mo, so, ang bilis lang talaga. So, ayun lang mga kababayan, At ako'y, uuwi na sa bahay, naambunan ako. Ayun, nagbawagay-way pa yung Canada flag, yun. So, yun lang. So, good luck sa inyo mga brother, So, have a good day mga brother. Ay, malamig na rito sa Canada. So, nakita nyo naman, naka-sweater ako at saka nakabunit pa. Good night mga brother, have a good day mga brother.